Maupo tayo lahat. Magandang umaga po. Vice President Jejomar Binay, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Voltaire Gasmin, Chief of Staff General Ricardo David, the FOIC Rear Admiral Alexander Pama, Commanding General Philippine Army Lieutenant General Arturo Ortiz, Commanding General Philippine Air Force Lieutenant General Oscar Rabena, Chief of the PNP Director General Raul Bacalso, our Commandant of the Philippine Coast Guard Admiral Wilfredo Tamayo, Superintendent of the Philippine Military Academy Vice Admiral Leonardo Calderon, our Senior in Public Service Benguet Mayor, Baguio City Mayor Maurice Dumagan, Congressman Bernardo Vergara, Governor Nestor Fongwan, Foreign Armed Forces Attaché present, PMA graduates, parents, faculty members, officers, uniformed men and women of the AFP, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ang araw pong ito ay isa na namang tagumpay ng ating bansa. Sa pagtatapos ng 176 na kadete ngayong umaga, muli na namang pinatunayan ng Philippine Military Academy ang kanilang pambihirang kakayahan na magpanday ng mga tapat at matatapang na tagapagtanggol ng bayan. Nais ko rin bigyang pugay ang mga magulang na gumabay sa mga magsisipagtapos ngayong araw. Dahil sa inyong pagsusumikap na magpamana ng mas magandang kinabukasan sa inyong pamilya, hindi lamang ang inyong mga anak ang binigyan ninyo ng matiwasay na buhay, maging ang bansa ay binibayaan ninyo ng pag-asa. Alam kong hindi biro ang mga pinagdaanan ninyong pagsasanay bago makapagtapos. Daang-daang mga pagsusulit ang kinailangang ninyong ipasa. Libo-libong mga pisikal na pagsubok ang matagumpay ninyong nilampasan. Sinubok ang hangganan ng inyong lakas, dunong at pagtitimpi upang kayo ay hubugin at maging karapat-dapat na bahagi ng sagradong tradisyon ng Philippine Military Academy. At ngayon, handa na kayo lumabas sa bakuran ng Fort del Pilar. Dapat kayong mamulat sa katotohanang may mga hadlang na ngayon lamang ninyo makakaharap. Korupsyon, kawalang hustisya at kahirapan. Re-responde kayo sa mga liblib at mahihirap na lugar at kayo lamang ang magsisilbing muka ng pamahalaan. Aasahan kayo ng mga mamamayan, hindi lamang para iligtas sila mula sa kapahamakan, kundi upang isalba sila mula sa kahirapan. May mga makikilala rin kayong mga nagbabalat kayong mga politiko, sisilawin kayo gamit ang limpak-limpak na pera at alokin kayo ng kapangyarihan upang akitin kayong tumaliwas at lumiko palayo sa tuwid na daan. Sasaba kayo sa gera kung saan ang armas lamang ninyo ay ang inyong konsensya. Hindi na ito pagsusulit. Tapos na ang pagsasanay. Sa tunay na mundo, hindi pataasan ng grado ang laban, hindi nakasalalay sa ranggo, sa dami ng medalya at parangal ang inyong karera. Sa labas ng kampong ito at sa mata ng ordinaryong Pilipino, katapatan, malasakit sa kapwa at katapangan. Ito ang magiging sukatan ng inyong kadakilaan. Buo ang aking pagtitiwala sa lahat ng kasapi ng Class of 2011, Lakas Tipon, Alagad ng Bayan o Laon Alab na hindi kailanman magmamaliw ang ningas sa inyong puso at hindi kailanman mabubuwag ang tatag ng inyong integridad. Ang Presidential Saber na iginawad natin sa class valedictorian na si Cadet First Class Angelo Edward B. Paras ay sagisag na dahil sibilyan ang inyong Commander-in-Chief, ang pinagmumulan ng inyong kapangyarihan ay galing sa inyong tunay na boss, ang taong bayan. At makakaasa kayong mananatiling porsigido ang inyong pamahalaan na isulong ang mga reformang nagtataguyod sa interes lamang ng sambayanan. Dati, namayani ang sistema kung saan tila nahihikayat ang kaliwat kanan na pagnanakaw dahil wala namang pong napaparusahan. Tila naging uso ang pagbubulag-bulagan, ang pagbibingi-bingihan at pananahimik. Kaya naman, ang mga dapat na hinahabol ng batas labas-pasok sa ating bansa
nagbabakasyon ang misis sa kung saan. Ang mga dapat na nagpapatupad ng batas, pinapairal ang katamaran at nagpaparaki lamang ng tiyan. Hindi ito mangyayari sa ating administrasyon. Ngayon, itatama natin ang mali at itutuwid natin ang mga baluktot na patakaran. Pananagutin natin ang mga magnanakaw, 10 ng kanilang mga kakuntsaba. Wala tayong kukonsintihin, wala tayong sasantuhin. May mandato tayong dapat nating isakatuparan. May hustisya tayong hindi nating hahayaan yurakan ng kapalpakan ninuman. Alam kong sa kabila ng mga isyong kasangkot, ang ilan sa inyong hanay, mananaig pa rin ang inyong katapatan sa bandila at taong bayan. Huwag ninyong hayaang dungisan na ilang tao lamang ang kapitagang institusyon nito. Ano nga ba ang bunga ng ating mga reforma? Ano nga ba ang dinudulot ng isang responsableng sistema? Dahil po seryoso ang krusada natin laban sa korupsyon, dahil masinop tayo sa paggugol ng kaban ng bayan, nagawa natin sa loob lamang ng 8 buwan ang hindi nagawa sa halos 10 taon. Nabanggit ko na po kamakailan, ang hindi bababa sa 20,000 murang pabahay na handog natin sa kawani ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police nitong taong pungto. At maganda na rin po nandito si Vice dahil siya po ay malaking bagay sa paggagawa ng mga bahay na yan. Alam rin natin kahit kaano kagandang ituturong teorya at taktika, kung wala namang armas at baksak ang moral na mga kawal, wala rin pong itong kwenta. Kaya naman, habang itinataguyod ninyo ang seguridad at buong tapang na nilalabanan ng karahasan at kriminalidad, sinusuklian namin ito ng pagtutok sa inyo pong mga pangangailangan. Ang mga botas at aras na inyong gagamitin sa pakikipaglaban at ang sapat na sahod at benepisyong inyong matatagap ay patunay na buo pa rin ang tiwala ng administrasyon sa kasundaluhan at kapulisan. At saludo po kami sa inyo sa malasakit ninyo po sa bayan. Bilang mga susunod na pinuno ng ating bayan, nakaatang sa inyong mga balikat ang katuparan ng pangarap ng marami nating kababayan. Kaya naman, itatalaga na natin bilang bagong AFP Chief si General Eduardo Oban mula sa PMA Class of 79. At si General David naman po ay hindi natin pakakawalan sa serbisyo publiko. Wala akong duda sa kakayahan niyang ipagpatuloy ang mga reformang sinimulan ni General Ricardo David at lalo pang paigtingin ang mga programang pangkapayapaan ng sandatahang lakas. Naway magsilbi siyang inspirasyon sa Class Laon Alab upang mas mabilis natin makamit ang mga hinahangad natin sa ating pumbayan. Alalahanin ninyo, ang araw na ito, palagi ninyong tanungin kung bakit magkakaharap tayo ngayon. Nandito kayo, hindi para magpayaman. Kaharap ko kayo ngayon dahil pinili ninyong magmalasakit sa bayan. Kaya naman, umaasa akong kapag may nagbaksak ng isang truck ng salapi sa inyong harapan, kaya ninyo itong tanggihan dahil mas namamayani pa rin ang prinsipyong ipinunla sa inyo ng PMA. Katapangan sa anumang laban, integridad sa kabila ng tukso at katapatan sa bandila. May obligasyon tayong lahat, dapat gampanan, may panata tayong sinumpaan. Isabuhin natin ang mga ito ng may dangal at pagkalooban natin ng mapayapa at gininto ang kinabukasan ang susunod na salinlay. At bago po ako magtapos, ako naman po galing rin po sa isang batch na may 1 sa dulo. Kaya lang ako 81. Napansin ko 3 dekada na pala ang pagitan natin. Pag-alis po nyo sa institusyon na to, susunod na mga araw, parati po kayong kailangan gumawa ng desisyon. Siguro talagang napakatalino na nagtalaga ng pangalan Fort del Pilar, ito pong campus nyo. Labas-pasok kayo dito, nakatingin po si Gregorio del Pilar sa inyo. At kayo po, tinitingala natin ang kadakilaan ni Gregorio del Pilar. Namili siyang magmahal sa bayan,
kaysa alagaan ang kanyang pansariling interes. Kaya naman po, sa mga darating na araw, pag kayo po'y nagdududa, itatanong na lang nyo sa sarili nyo. Kayo ba'y tagasunod ni Gregorio del Pilar, tinitingala ng taong bayan, o kayo ba'y gagaya doon sa mga puro amnesia na lang ho ang napala? Ulitin ko na po, hindi ho kayo pupurin o lalaitin dahil lang sa pakanan ng iba. Lahat po yan nagmumula sa ating pong ginawa. Congratulations po sa nagtapos, lalo na sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga guro, yung pong talumpati ng ating class valedictorian. Sana po isabuhay natin araw-araw. Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat.